Ang pagsilang ng isang sanggol ay nagdudulot ng saya at kakaibang excitement para sa pamilya, lalo na sa mga bago pa lamang bumubuo ng pamilya. Ngunit hindi ito ang nangyari kay Baby Brianna Lopez dahil mula nang lumabas siya at iuwi ng bahay ay puro pagpapahirap ang kanyang naranasan sa piling ng mga taong dapat sana ay poprotekta at magmamahal sa kanya. Ang kaso ni Baby Brianna Lopez ay isa sa pinakabrutal na kaso ng child abuse na naitala sa New Mexico at talaga namang pinag-usapan sa buong bansa, kahit hanggang sa kasalukuyan. Habang ginagawa ko ang aking research ay maging ako, hindi ko lubos maisip na may mga taong kayang gawin ang ganong mga bagay sa isang 5 buwan na sanggol. Walang kalaban-laban, ni hindi magawang humingi ng tulong at saklolo. Ang tangi lamang niyang nagagawa ay ang umiyak at tiisin ang lahat ng mga sakit na kanyang dinanas sa piling ng sariling mga magulang. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang naging 153 araw sa buhay ng anghel na si Baby Brianna Lopez sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito ay bilang pagtugon pa din sa kahilingan ng isa sa ating mga viewer. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 19, 2002, isang tawag ang natanggap ng 911 operators mula sa isang babae na nagngangalang Stephanie Lopez, kung saan ay sinabi nito na nahulog ang kanyang 5 buwang sanggol na anak sa upuan at hindi na ito humihinga. Sinubukan namang pakalmahin ng operator ang ginang at tinuruan ng mga paraan kung papaano gagawin ang CPR habang patungo na ang paramedics sa lugar. Nang marating ng mga paramedics ang trailer van na tinitirhan ng pamilya ay unresponsive pa din ang sanggol, kaya naman ay agad nila itong dinala sa pinakamalapit na hospital. Ngunit ito ay dineklara ng emergency doctors na wala ng buhay ng ganap na alas 11 Gs ng umaga. Samantala, ay agad namang inalerto ng hospital ang tanggapan ng kapulisan bilang pagsunod sa kanilang SOP dahil sa kalagayan ng pasyente. Nasa kalunos-lunos kasi itong kalagayan. Napansin nila ang malalalang injuries nito sa buong katawan. May mga baling buto sa tadyang, baling mga hita at mga kamay. May sugat din ito sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Taliwas ito sa sinabi ng ina na ito ay nahulog lamang sa isang mataas na upuan. Agad namang inimbitahan ng mga pulis ang mga magulang ng bata sa kanilang tanggapan habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Ayon sa ginawang autopsy sa katawan ni Brianna, ay napag-alaman na namatay ito sanhi ng mga injuries na kanyang natamo sa kanyang cranial cerebral na bahagi ng ulo. Nakitaan din ng 5 buwang sanggol ng mga pasa at sugat sa kanyang noo at ulo. Basag din ang ilang bahagi ng kanyang bungo. Nakakita din sila ng 15 marka ng kagat ng tao sa iba't ibang bahagi ng kanyang murang katawan. Bali ang 2 bahagi ng kanyang tadyang na ayon sa kanila ay 2 linggo na ang nakakalipas nang ito ay matamo ng bata. Ayon din sa kanila ay inalog ang bata ng hindi bababa sa 2 beses dahil sa ang kanyang mga ugat sa mata ay punong-puno ng mga luma at sariwang dugo. Ang kanyang mga buto sa hita at braso ay nakalihis sanhi ng pagkakahila. Maliban dito, ang mga masiselang bahagi ng katawan ng sanggol ay nakitaan ng mga sugat at sinyales na ito ay nakaranas ng panggagahasa. Dahil sa resulta ng autopsy ay malinaw na ang pagkamatay ni Baby Brianna ay isang homicide. Kaya naman agad na kumilos ang kapulisan ng Las Cruces, New Mexico para sa investigasyon sa brutal na kamatayan ng 5 buwang sanggol na si Baby Brianna Lopez. Si Brianna Maria Lopez o Baby Brianna ay pinanganak noong February 14, 2002. Ang kanyang 19 years old na ina na si Stephanie Lopez at 21 years old niyang ama na si Andy Walters kasama si Brianna ay nakatira sa isang trailer van. Kasama nilang nakatira doon ang kanyang mga tito na sila Steven, Robert at ang kanyang lola Patricia Walters. Ayon sa report, ay pinanganak si Brianna na isang malusog na bata
Kahit pa nga si Stephanie malakas uminom ng alak ng kanya itong pinagbubuntis. Nang magtungo ang investigation team sa trailer home na tinitirhan ng pamilya, ay wala silang nakitang kahit na isang larawan ni Brianna. Wala din silang nakitang kahit na isang piraso ng laruan na magsasabing may bata na nakatira doon. Sa kanilang ginawang interrogation, ayon kay Stephanie at Andy Walters, noong July 18, 2002 ng gabi, matapos ang maghapong trabaho, ay umuwi ng bahay si Andy Walters, ang ama ni Brianna, at naglaro ito ng video games habang umiinom ng beer kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Nang ganap ng alas 12:30 ng hating gabi, ay natulog na siya at nagising na lamang ng alas 7 ng umaga kinabukasan dahil sa ginising siya ng asawang si Stephanie. Sinabi nito sa kanya na hindi na humihinga ang anak at agad silang tumawag sa emergency hotline sa 911. Ayon naman kay Stephanie, ay uminom nga siya ng beer bago siya natulog ng bandang alas 10 ng gabi at nang magising kinabukasan ay napansin niya na lamang ang anak na wala ng malay, kaya naman ay agad siyang tumawag sa 911. Sa kabila ng mga binigay na kasagutan ay hindi pa rin tumigil ang mga pulis sa kanilang pagbibigay ng mga katanungan at isa-isa nilang pinakita sa mga ito ang larawan ni Brianna. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umamin ng mga ito sa kanilang ginawa sa kawawang musmos. Mula ng isilang ay nakaranas na ang sanggol na si Brianna ng pang-aabuso mula sa mga taong dapat ay nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Ayon sa kanila, may mga panahon na kapag umiiyak ito ay nilalagyan ni Stephanie ang bibig nito ng damit, kinukurot at kinakagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At noon ngang July 18, 2002 ng gabi, matapos na uminom ng ilang bote ng alak, ay nagtungo si Stephanie sa kanyang higaan habang pinabayaan niya ang kanyang 5 buwang anak na si Brianna sa ama nito at ang kanyang kapatid na lalaki. Ayon kay Andrew Walters at Steven Lopez, ay nagkatuwaan sila at naisipan nilang paglaruan ang bata. Hinahagis nila ito ng malakas pa itaas at tumatama ang katawan nito at ulo sa kisame. At may mga pagkakataon na hindi nila ito nasasalo, kaya naman ay humahampas ang katawan nito sa sahig bago nila ito pag-aagawan sa hita at sa braso. Sa kabila ng malalakas na iyak at palahaw ng sanggol, ay tila naman naging bingi at walang naririnig ang kanyang ina na si Stephanie Lopez at nagpatuloy sa kanyang pagtulog. Na tila ba hinihili ng mga iyak at humihingi ng saklolong boses ng kanyang anak. Ayon sa kanya ay nagising siya kinabukasan July 19, 2002 ng bandang alas 7:15 ng umaga dahil sa iyak ni Brianna. At nang mapansin niya ang mga pasa nito sa buong katawan, ay tinanong niya ang asawa at kapatid na si Steven kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga ito na nasubrahan ang kanilang ginawang paglalaro noong nagdaang gabi. Makalipas pa ang ilang oras ay napansin niya na tila hindi na ito kumikilos at tumigil na din sa kaiiyak, kaya naman ay agad niyang tinawagan ang 911. Nang tanungin kung ginahasa ba nila ang sanggol, ay parehong tumanggi ang dalawang lalaki at sinabi pang kahit na ano ang kanilang gawin ay wala silang makukuhang similya sa loob ng katawan ng bata. Nang lumabas sa publiko ang nangyari kay Brianna, ay nagalit at naawa ang marami sa sinapit ni Baby Brianna Lopez. Ang paglilitis ng kaso ay ginawa sa Albuquerque, New Mexico, 3 oras na biyahe mula sa Las Cruces. Ang mga pagdinig ay ginawa sa ibang distrito dahil sa galit ng mga mamamayan. Kaya naman pinayagan ni District Judge Stephen Bridgeford na ilipat ang pagdinig mula sa Doña Ana County. Ang mga unang witnesses na humarap para mag-testify sa hukuman ay ang ambulance dispatcher at ang emergency room nurse. Ang recording ng 911 call ay prinisenta din sa hukuman. Muling inilarawan ni Nurse Yvonne Mochet sa harap ng mga jury ang kalagayan ni Brianna nang dumating ito sa hospital. Inilahad niya din sa hukuman ang mga ginawang aksyon ni Stephanie bago ito dalhin sa police station at payagang makita ang katawan ni Brianna. Ayon sa kanya ay nagmakaawa ito na kung pwedeng hawakan ang kanyang anak na kanila namang pinayagan at niyakap nito ang walang buhay na sanggol habang paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang "I'm so sorry."
Matapos noon ay nagtanong ito kung pwede ba niyang tabunan ang mga pasa nito sa katawan. Binalutan nito ang katawan ng bata ng kumot at tanging mga mata lamang ang nakalabas. Ayon naman sa forensic dentist na si Homer Campbell, ay 15 mga bite marks ang nakita nila sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Brianna. At ang mga ito ay nagmula sa 2 tao. Ayon din sa isang crime lab analyst na nagtestify sa hukuman na ang mga dugong nakita nila sa pangloob na kasuotan ni Andy Walters ay nagmula kay Brianna. Nagtestify din ang supervising medical investigator na si Rebecca Irvin at muli nitong pinaliwanag ang mga natamong mga injuries ni baby Brianna sa kanyang murang katawan maging sa masiselang bahagi. Matapos ang mga pagdinig ay hinatulan ng hukuman sila Stephanie, Andrew at Steven ng guilty beyond reasonable doubt. Si Andrew Walters ay nahatulan ng 57 years na pagkakakulong. Si Steven Lopez, ang tito ni Brianna, ay nahatulan ng 51 years na pagkakakulong. Ang kanyang ina naman na si Stephanie Lopez ay nahatulan ng 27 years na pagkakakulong. At ang kanyang lola at isa pang tito ay nahatulan ng 5 buwan na pagkakakulong dahil sa hindi na mga ito inireport ang mga nagaganap na pananakit at pang-aabuso sa sanggol. Samantala, si Brianna inilibing sa Doña Ana Cemetery. Ayon sa report, ay walang kahit na isang membro ng pamilya at mga kamag-anak ang nagtungo para kunin ang katawan ni Brianna sa morgue. Tumanggi sila na gumastos para sa burial at kabaong nito. Kaya naman ang mga galit na mga mamamayan ng Las Cruces ay nagrally at sama-sama nilang sinundo ang katawan ni baby Brianna sa morgue. Binigyan ng magandang funeral, kabaong at maayos na burial. Inalaya ng mga pagkain, bulaklak, damit at mga laruan na ipinagkait sa kanya ng kanyang mga magulang at pamilya nang siya ay nabubuhay pa. Ngunit sa kabila nito ay hindi natuwa ang pamilya at mga kaanak ni Brianna. Kaya naman ay binakuran nila ang libingan nito at ginawa ng kulungan para bawalan ng mga tao na magtungo doon at mag-alay ng mga bulaklak. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng mga tribute ang mga tao sa labas ng bakod. Wala ding nakitang kahit isang larawan ni baby Brianna noong siya ay nabubuhay pa. Ang tanging mga larawan lamang niya ay nakuhanan noong wala na siyang buhay. Ito na lamang din ang ginamit nila para sa kanyang mortuary. Inedit lamang ang picture at tinanggal ang mga pasa sa maamo nitong muka. 2010 ay isang petisyon na nakakuha ng 200,000 na signatures mula sa mga tao ang ipinasa para sa pag-aalis ng harang sa libingan ni Brianna. Kaya naman ay naalis ito at ginawa nila ng mga magagandang upuan bilang kanyang memorial. Samantala noong 2021 ay nakalabas na ng kulungan ng ina ni Brianna na si Stephanie Lopez dahil sa good behavior nito sa loob. Siya ay pinawalang sala at nabigyan ng parole. Noong 2005 ay isang Senate Bill 166 o tinawag din nila na the Baby Brianna Bill ang ipinasa sa New Mexico, kung saan ay isinabatas nila na ang pananakit ng bata na maaaring maging sanhi ng kamatayan nito ay mapaparusahan ng hindi bababa sa 30 taon na pagkakakulong. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.